Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang galing ko, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy, hingi lang ako ng konting pabura, no? Sana pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ronde TV mo. Sige, tuloy na tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Yun na nga, ito yung pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sa mainstream media mga kababayan, talagang sikat na sikat ang pangalan ni Police Major Alan De Castro. Yun ang maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit pinakawalan itong si Police Major Alan De Castro na may kaso pa naman sanang kinakaharap? Bakit pinalaya ito? Makakagawa tuloy ito ng hindi maganda sa pamilya ni Catherine Camilon. Kaya nangangamba din yung ating mga kababayan sa seguridad ng pamilya ni Catherine Camilon. Kung nasa restrictive custody nga, nakagawa pa siya ng pag-utos doon sa kanyang driver bodyguard mga kababayan. At yun na nga, late na sumuko itong driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro kasi nga wala na, nailigpit na nila si Catherine Camilon. Para nga sa inyong mga katanungan na bakit pinakawalan si Police Major Alan De Castro, itong mga kababayan, may sagot ang Philippine National Police kung bakit pinalaya na itong si Police Major Alan De Castro. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Pulis na suspect sa pagkawala ng isang beauty queen sa Batangas na dismiss sa serbisyo. Kaugnay nito, nasa kabilang linya po natin si Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ang chief ng regional PIO ng Pro4A. Magandang tanghali sa iyo, Lieutenant Gawiran. Yes sir, magandang tanghali po sir sa inyo po at sa lahat po ng inyong pong taga-subaybay. Magandang hapon po. Ayun naman, bigyan mo kami ng update dito tungkol sa pagkakadismiss, itong nababalitaan natin ngayon, yung pagkawala nga nitong beauty queen dyan sa Batangas. Yes sir, kanina nga po ay nagsagawa po press briefing regarding po dito sa dismissal order ni Police Major Alan De Castro. Kanina nga po ay inanunsyo po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, yung dismissal from the police service ni Police Major Alan De Castro. Ito po yung admin case po niya na conduct unbecoming of a police officer. Ito po ay nagugat po sa investigation na isinagawa po ng Regional Internal Affairs Service 4A laban po sa ating respondent si Police Major De Castro. Ito po sa pagkakaroon ng illicit or extramarital affair dito nga po sa ating missing person na si Miss Catherine Camilon. Napatunayan po through extensive investigation ng RIAS na witnesses po yung mga kanilang mga sworn statements, may mga material evidence po tayo. At ito nga po ay naging desisyon po ay pinatawag po natin Major Alan De Castro ng maximum penalty of dismissal from the police service. Yan po ang ulat po natin regarding po dito sa admin case po ni Major De Castro. I-confirm lang natin, Ma'am Attorney, yung pagkakadismiss niya ay tungkol doon sa pagkakaroon ng illicit affair, Yes. Di ba yung pagkawala? At hindi connected, Yes. at hindi pa doon sa pagkawala ng beauty queen na sinasabing nawawala nga po. Yes po sir. Balik po, dalawa po ang admin case po ni Major De Castro. Ito pong hinandle na IAS ay ito pong conduct unbecoming of a policer. Ito po yung may kinalaman po dun sa illicit or extramarital affair at ito nga po yung naging desisyon yung dismissal. Ang isa pa po niyang admin case is yun pong may kaugnayan sa criminal case. Yun naman po yung kidnapping and serious illegal detention. Pero ito po ay yung pong sa criminal case ay hawak naman po ng NIAS. Wala pa pong decision. So ito po ay administrative case po ay wala po itong kinalaman doon sa pagkawala po ni Miss Camilon. Ayan, Cheat, follow-up question lang, bukod sa kanya, meron pa ba tayong na-establish na ibang posibleng cohorts ni Major De Castro? Tama ba ako? Regarding sa alleged na pagkawala ng beauty queen. Yes ma'am, bali po may nakasuhan po tayong bukod po kay Major De Castro ay tatlo pa po. Yung pong isa ay si Jeffrey Magpantay at dalawa pa pong John Does. So itong si Jeffrey Magpantay ay last January 9 kusang loob po siya na pumunta
Balayan Municipal Police Station. Although wala pa naman po siyang warrant of arrest, pero kumbaga po siya na pumunta doon at gusto po niyang doon muna siya manatili. Although sabi nga natin hindi naman niya kailangan magstay doon at hindi naman natin siya wala pa naman siyang warrant, but gusto niya, personal choice na manatili sa Balayan Municipal Police Station habang nag-undergo siya ng preliminary investigation. So bukod po kay Major De Castro at itong si Jeffrey Magpantay na di umano isa sa nakita nung dalawang witness na nagbigay din ng account sa CIDG na nakita nila doon sa isang the night nung nawala si Miss Catherine, October 14, 2022 siya na report na missing, na nakita sila sa isang red na SUV na inilipat, isang dugoang babae. So itong si Jeffrey Magpantay ang isang sa nila na di umano ay tinutukan sila ng baril at pinaalis sila yung dalawang witness natin. So bukod Major De Castro, si Jeffrey Magpantay at dalawang pang Janko ang kinasuhan po natin at ang ikinaso po natin is yung kidnapping and serious illegal detention po. Sana yung dalawa. Ayan, Chit, no? Napakaganda ng development or progress ng kaso na matagal nang tinututukan ng ating kapulisan. At isa lang ibig sabihin nito na tayo sa ating hanay ay hindi natin kinikilingan or tawag dito, tinotolerate or pinapanigan yung mga maling gawain ng ating kapulisan. So, for now, ano ang iyong panawagan para sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga ating pulis dyan sa proper age, Chit? Yes po. Actually, sinabi nga ng ating regional director, syempre, tayo bilang bahagi ng public service, kumbaga mas mataas yung hinihinging, kumbaga standard na of morality sa atin kaysa dun sa ordinary citizen. So, Itong nangyaring paglabas dismissal order ay pinapakita naman nito na nagpapatuloy talaga o umuusad yung legal na proseso at ginagawa po natin lahat sa proper aid. Unang-una, yung paghahanap po natin kay Miss Camilon. Talaga pong isa po yan sa tinututukan natin. At syempre, ukol naman dito sa administrative case ni Major De Castro, ma'am, na hindi po natin tinotolerate ang mga ganito pong kumbaga gawain po ng ating mga kabaro. So, bilang public servant, kaakibat po na isa atin na magkaroon tayo ng mataas na antas ng morality or integrity. So, hindi lamang po si Major De Castro ang kauna-unahang kumbaga PNP personnel na nakasuhan o na-dismiss. May mga mangilan-ilan po tayong mga previous cases na same na case na napadismiss po din natin. So ito po ay pinapatunayan lang na sa sariling bakod natin, sariling tahanan natin is kailangan po natin linisin. At ito po ang isang patunay dito. So yun lamang po. Maraming salamat po. Well said, Lieutenant Colonel Chita del Gawiran. Ayan nga, di ba every Monday nire-recite natin. Nakasaad yan sa police officers pledge natin, yung highest standard of morality. Yan ang mga kababayan malinaw kung bakit na-dismiss itong nasibak itong si Police Major Alan De Castro dahil sa administrative case, mga kababayan. Napatunayan na nakikipagrelasyon ito si Police Major Alan De Castro kay Catherine Camilon, mga kababayan, kahit na may asawa ito si Police Major Alan De Castro, mga kababayan. Pero bakit nauna itong administrative case, no, na lumabas yung desisyon, yung criminal case hindi pa. Saka na nila ito didesisyonan, mga kababayan. May desisyon ito kapag nakatakas na itong si Police Major Alan De Castro o makagawa na ng paraan para malinis yung kanyang pangalan, mga kababayan. Yung tawag nito, mga kababayan, yung walang makuha ng mga ebidensya, walang di makikita na may ginawa siya sa nawawalang beauty queen, walang tawag nito, mga kababayan, walang kaso na maisampa. Saka na ito magkakaroon ng desisyon. Yun ang mga kababayan, kayo na rin yung bahalang umusga kung tama ba yung ginawa ng Philippine National Police
sa pag-dismiss kay Police Major Alan De Castro at napakawalan niya na hindi na siya nasa restrictive custody. Sabi ng ating mga kababayan, kahit na sana di na na-dismiss itong si Police Major Alan De Castro sa pagka-police, basta nandoon siya, naka-detine siya sa isang kampo ng Philippine National Police, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayong magtatapos ay mag-shoutout tayo ulit. Marami tayong shoutout dito Teka lang Ito tayo sa mga bagong nag-komento. Sa bandang baba, shoutout kay Chiri Ranisis. Okay. Shoutout kay Nina Kabila. Shoutout kay Ilsa Tatel. Nasabi niya nakakainis, bakit pinalaya siya? Na talagang ang suspect, grabe ang hustisya dito, teka lang dito sa atin. Yan ang sabi, sabi natin mga kababayan. Sabi ni Ilsa Tatel. Shoutout na rin kay Leopoldo sa Panta, sabi ng PNP, duguan, buhat-buhat na, walang malay. Ano yun? Sana yun? Wala. Ano yun? Tulog si Catherine? Ako, netizen, balita, napapanood ko sa YouTube, social media, internet, confirm, patay na. Sabi na, nakita dalawang motorcycle rider patay. Iyon na nga, patay na nga talaga. Sabi din naman ng isang official ng Philippine National Police na patay na itong si Catherine Camilon nung nakita ng mga tumestigo o mga witness, mga kababayan. Shoutout na rin kay Milita Piteri. Shoutout kay Husing Astiliro. Shoutout kay Ricardo Carcamo. Kay BT Abililia. Shoutout kay Gina Rie. Shoutout Manuel De Lasan. Shoutout Niha Ali. Shoutout kay Ana Orlina. Shoutout Noel Bulan. Kay Rosalie Blasi. Kay Cecilia Liden. Kay Ros Chugsayan. Shoutout kay Ahim Rohilen. Africa Antonio. Shoutout Estrella Tuasun. Linda de la Viga. Chis Sani. At kay Luida Nisco. At kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay UAEHMP. Shoutout Liu Bitita. At kay Cecilia Liden. Siyabo natin si Jennifer Davis. At kay Robert Tawadan. At kay Roberto Mabaleng. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV Mo. Shoutout kay Jojo Jr. At once again, this is Ronde TV Mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.